Alam niyo ba mga ka-Marichef, sobrang stress ko lately, as in. Actually, kaya kami bigla nagbakasyon pa Vietnam, gawa ng stress na ako dito sa construction ng kusina namin. Nag-umpisa to nung November, hindi pa nag-birthday yung bunso ko nun eh. Tapos, nagulat na lang ako, parang sabi ko, matatapos na yung November, hindi pa rin natatapos yung kitchen namin sa gilid. Pumasok yung kinakatakutan kong December, gawa ng sobrang dami namin tanggap ng mga order and natansya namin na dapat by this time tapos na. Tapos napangakuan ako ng by gitna ng December matatapos na, hindi pa rin. Alam niyo ba, sobrang last year pa ako nagigil. Tapos nagpasko kami, mga ka-Marichef, bukas yung gilid ng bahay namin. Alam mo yung pakiramdam mga ka-Marichef na nagbayad ka naman ng tama, binigay mo naman lahat, binuhos mo lahat ng oras pa sa pagtatrabaho para ma-afford yung hinihingi sa'yo. Tapos di pa rin binibigay ko ano yung gusto mo. Tapos ang dami mong binilin dun sa gagawa. Tapos hindi ginagawa, mali-mali yung pagkakagawa, babaguhin, titibagin na naman. Sobrang aksaya sa oras para sa simpleng extension lang. Umiyak na ako actually nung New Year. Sobrang sama na talaga ng loob ko na parang pumasok yung 2026 nang sobrang bad trip ako. Ayoko kasi nang umpisahan yung taon ko ng ganun. Kahit sino naman siguro, diba? Kaya kinausap ko na yung gumagawa. And sabi ko, saan mo ba talaga dinala yung pera, yung totoo? Tapos ayun na nga, nagsabi na siya ng totoo na nagkamali daw siya, gawa nung nag-down ako, na igamit niya daw sa ibang gawa, tapos hindi pa nagbayad yung kabila. And habang nagpapaliwanag siya mga ka-Marichef, nawala yung galit ko. Napalitan yung galit ko ng understanding. I know not everyone will agree, but kasi nung bata-bata ako, marami rin akong experience na hindi naging maganda when it comes to handling money. Tapos nung umpisa pa lang ako sa pag-cater, ang dami kong mali sa costing, may mga event akong hindi maganda yung resulta. It brought me back to the time na masyadong mataas yung pagpasahod ko versus yung natansya ko or naaral kong pangako dun sa client na package. And sobrang nag-pray talaga ako na, Lord, ano bang gusto niyo matutunan ko dito sa sitwasyon na to? Kasi yung dating sa akin, para akong niloko eh. And you know what, mga ka-Marichef, I could not believe that this situation would actually humble me. So ngayon, imbis na magalit ako, tinuturuan ko ngayon yung foreman namin kung paano mag-manage ng pera. Kinento ko sa kanya yung mga naranasan ko noon. Kapag ganito ang kontrata mo, dapat hindi arawan ng bayad mo sa tao. Kaya ako naikwento sa kanya na kaya ako umabot ngayon sa nagpapasahod ako on a monthly basis. Tinuruan ko siya ng proper projection, tinuruan ko siya maglista. Habang ginagawa ko yun, by the grace of God, finally nabayaran na siya nung kabilang ginagawa niyang project. Hindi pa rin tapos yung kusina ko, pero at least naiintindihan ko na kung bakit mabagal yung galaw. And hindi na ako nasa-stress. And ito yung part ng buhay ko na naging thankful ako sa mga napagdaanan ko noon para mas maging wider pa yung understanding and yung wisdom ko. So ayun, if you're going through the same thing na feeling mo ikaw yung nakakataas dahil ikaw yung naagrabyan, sometimes delays are a blessing. Always believe that God is in full control. During delays, faith becomes an anchor that keeps us grounded and hopeful. And believe that something extraordinary is waiting for you. Ayun lang mga ka-Marichef. Bye-bye!